Magandang umaga, Doc Ruth. Magandang umaga, Doc Ariel. Good morning mga kanayon. Meron na ba kayong nakahanda ng lapis at papel? Kasi napaka-interesting ng ating topic na pag-uusapan ngayong araw na to. Doc? Doc Ariel, katulad nga ng binanggit natin nung nakaraang Sabado, ang pag-uusapan natin ngayon, yung problema ng mga baboy sa bulate. Sabi nga natin, karaniwan yan dito sa mga baboyan, dito sa Pilipinas. So, taliwas sa mga akala ng marami, ang bulate, hindi lang ito nakikita sa bituka ng baboy. Maaari din ito makita sa baga o yung lungs. Pwede rin sa bato o yung kidney. Tapos, idagdag mo pa dito yung mga migrating larva. Marami rin yung klase ng bulate ng baboy. Lumalabas sa ginawang pag-aaral ng UP College of Veterinary Medicine, meron pong 5 klase ng bulate na makikita sa baboy. At ang karamihan sa mga ito ay maliliit o hindi nakikita ng mata. Nangunguna na nga po dyan yung tinatawag nating threadworm. Sumusunod dyan yung small strongyles. Tapos susunod dyan yung mga tinatawag nating whipworm. Tapos lungworm, yung mga bulate na makikita sa baga. At yung karaniwang nakikita ng mga tao, yung ascaris. Now, ano ba epekto nito? Ang epekto nito, sisirain niya yung bituka, di ba? Ariel? So, pag nasira ang bituka, syempre, lalo na sa biik, tatay sila ng dugo and yeah, it's not really good for the piglets. Mamamatay sila pag gano'n. Paano ba natin malalaman na merong bulate yung ating baboy? Siyempre, Doc Ruth, ang unang titingnan natin dyan, yung katawan ng baboy. Yeah. Ang lakas niya kumain ng feeds, pero ang bagal niya lumaki. Tapos sunod dyan yung tinatawag nating pot-bellied appearance. Ibig sabihin, payat ang katawan, pero ang laki-laki ng tiyan. Tapos yung sunod nating titingnan, kumakapal ang balahibo ng baboy. Ibig sabihin, parang manipis ang katawan niya, pero ang kapal-kapal ng balahibo. At lastly, yung pagtatae na hindi nagre-respond sa antibiotics. So, ibig sabihin, nagtatae yung baboy, binibigyan natin ng antibiotics, pero hindi naman gumagaling. Ang suma total po niyan, pag may bulate ang baboy natin, lugi ang pagbababoy natin. Sapat bang batayan na may makita tayo na bulate sa dumi after nating purgahin yung baboy? Dahil nga sa napakaraming bulate ay hindi nakikita ng mata, hindi ibig sabihin na kapag nagpurga tayo tapos may nakita tayong bulate doon sa dumi ng baboy, ay talagang lahat ng klase ng bulate ay natanggal na. So actually, yung paglabas ng buhay na bulate, depende ito sa action ng pamurga na ginamit natin. So let's take for example, very specific yung piperazine na tinatawag natin na klase ng pamurga. Sabi doon, ipaparalyze niya yung bulate. So buhay na bulate yon. So, kaya pag ginamit natin ito, paglabas niya, dahil pinaralyze niya lang, buong bulati pa rin ito at kuminsan gumagalaw siya. May mga pamurga tulad ng Latigo 1000 na sa loob pa lang ng katawan ng baboy ay pinapatay na niya yung bulate. So, ibig sabihin kapag namatay na yung bulate, hindi na siya makakagawa ng protection sa katawan niya, kaya mabilis siyang tatabla ng pantunaw ng baboy. Ang nangyayari, wala na tayong makikita na buong bulate kapag siya ay lumabas sa dumi. Mas mabisa yung ganitong klase ng pagpupurga kasi nakakasigurado tayo na patay at tunaw ang maraming klase ng bulate kahit yung hindi nakikita ng mata. Yun, tama po yun, no? So, kaya hindi po, pag nagpurga tayo, huwag po tayo lagi maghahanap ng bulate na lalabas sa ating mga baboy. So, Doc Ariel, sa susunod na Sabado uli, ang ituturo naman natin ang wastong pagpupurga. Ngayon, yung mga principles ng pagpupurga. So, sa Sabado, yung tamang pamamaraan ng pagpupurga. Kung kailan, kung gaano kadami. Kaya mga kanayon, sa susunod pong Sabado, samahan niyo po ulit kami ni Doc Ruth sa Usapang Baboy Plus. So, 7:30 po yon Sabado, dito lamang sa K+.